Hello guys, today I'm going to discuss to you columns. So before long columns, I will discuss first short columns. So ito guys ang ating pag-aaralan. Ngayon, hahanapin muna daw natin let's say ito ang given, no? Banking. Ito ang beam, no? Ito ang beam. Nakikita nito. I mean beam. This is the column, ha? Ito yung column. Tapos, dito sa gilid, maliliit na steel bars. Ito sa right side, malalaki. Ang size nito malalaki, 28. Sa gilid naman, tatlong 25 mm. Okay? And, medyo kasi paano ko kaya simulan to. Bali, ito guys na ito daw meron daw tayong given na PN na tumatama daw sa hindi sa center ng column, imbis na sa center ng column lumayo siya sa center, kaya meron siyang eccentricity. Saan magre-reko ng eccentricity and saan yung center ba tinatawag? Dalawa kasi ang center sa columns. Geometric centroid or N plastic centroid. Ang plastic centroid ang ginagamit sa pag-reckon ng eccentricity ng lumayo na load sa column. No, kasi ang geometric centroid ay nakabase lang siya sa area. So kung ito geometric centroid nito ay dito talaga sa gitna. L-half lang, ganyan. Pero ang plastic centroid naman ay hindi sa center actually. Depende yan sa bakal mo. Reaction nakabase kasi yan sa support reaction. Mga reaction mo dito sa column, let's say maliit dito, tatlong maliit, tatlong makapal. Ang centroid, ang plastic centroid ay hindi talaga sa gitna kasi hindi balanse ang reaction. So, most probably nandito nasa tabi ng malalaki ang plastic centroid kasi parang ito yung kung i-translate mo to, saan ba yung center ng tibay ng column, kung saan niya binubuhat ang load. So dito dapat ito ang center, tapos dito yung pang-steel, ito yung pang-steel, tapos ito ang pang-concrete. Ito ay pang-steel na isa, ito ang pang-steel na kalawa. Ito ang PN sa taas. Ganito lang. And may distance siya dito sa gilid na bar X. Ito yung centroid, yung plastic centroid location. Pag magre-reco naman kayo sa pinaka-left, pag nilagay nyo dito yung Cartesian plane nyo, yung origin ng Cartesian plane nyo. And mahahanap mo lang ang plastic centroid guys kung lahat ng material dito sa cross-section ay nasa full capacity. So, ibig sabihin, nag-yield dapat itong steel bar na mas malaki, nag-yield din dito sa mas maliit, nag-fail din itong concrete. So, nasa maximum lahat. FY ang gagamitin mo sa mga bakal, tapos 0.85 FC sa concrete para mahanap mo ang plastic centroid niya. Ganon ang concept ng plastic centroid. Ibig sabihin, kung makukuha mo lang ang plastic centroid kung ang load mo ay nasa pinaka-gitna. Kasi kung nasa pinaka-gitna ng plastic centroid ang load, ibig sabihin, equally distributed lahat ay nag-fail. Or equally distributed ang reaction. So, parehas ang binubuhat nito sa binubuhat nitong amount ng load. Pati din tong concrete. Parang ganun ang ibig kong sabihin. Pero kung saan sila, kung saan sila, i-consider mo na kung saan sila mag-fail.
Iba din kasi, basta ito, yun na lang para hindi kayo maguluhan. Basta yan, dyan mo nyo makikita yung plastic centroid Basta ang plastic centroid ay ang full capacity na dapat yielding lahat yung bakal, tapos pati yung concrete ay 0.85 FC yung stress. Balikunin muna natin ang plastic centroid guys. Let's say ito. First guys, determine PN if E is equals to 150 mm. So, kung ganon, sabi ko nga kanina na nagre-recon ang eccentricity sa plastic centroid. So, kung ganon, kailangan mo munang kunin ang plastic centroid, hindi geometric centroid. Iba yun. Okay, so kung plastic centroid, ganito siya. Yan ang Parex, no? So, kung gano'n, pakinggan nyo itong mabuti guys. Kunin ko muna one by one ang mga value nila CS1, CS2, CC, no? Ang CS1, ang area ni CS1, ito yung under yung kung nilagay natin ang load natin malayo sa kung nilagay natin ang load natin ay nilagay natin dito yung PN, ang mangyayari dito sa CS1 ay matitension lang. Hahanapin ko lang kasi kung saan ba yung ito pala, sorry, ito yung area na maliit, itong maliit na tatlo, ito yung area niya 325, which is also equals to 85 FC na 28 and then so sorry, ano natin, A or 0.85 C, and then yung B natin 300. Pero wait lang. Pero guys, hindi pa pala natitension, hindi pa pala lumalayo. Hindi pa lumalayo ang ating PN sa plastic centroid, kaya mali pala itong formula na. Ang location ng PN natin sa pagkuha ng plastic centroid ay nasa plastic centroid din. Kaya nandito dapat ang PN mo, hindi pa lumalayo. Yun ang pagkuha ng plastic centroid. Naka-locate sa pinaka-centroid ang plastic na. Kaya kung ganun, i-erase ko lang 0.85 FC and then area of concrete. Yan. Pero hindi yung net na area ng concrete. Ito hindi area gross minus area steel. Madalas kasi sa mga problem. Kung let's say ito guys, ito ang sinasabi ko. Kung sinasabi na dito, neglect the concrete area displayed by the steel, ine-neglect mo daw ang area ng mga steel bars. Kaya sa pagguhan niya sa plastic centroid, tignan mo to. Itong C1, naka-pertain ito dito sa area ng rectangular concrete dito. Itong C2 ay another rectangle dito. Kaya, ang C1 niya, tingnan mo ilagay niya, A1 niya ay 600 times the 60 plus 130 plus 160, which is 250. No? 250 times 600 na 150,000. Hindi na binawas ang area ng mga steel bar. Pati din to, 5,000 dito sa isa. Hindi na binawas ang mga area ng mga steel bars naman dito sa apat. Kaya yun ang ibig sabihin yung neglect the concrete area displayed by steel, and yung kadalasan ng inaano nila.
PA sinasabi nila. So, kung hindi na siguro nilagay na neglect, posible kung hindi niya kung ini-neglect, ay kung hindi ini-neglect. Wala pa akong na-encounter na problem na hindi na-neglect. Lahat, pagkuha ng plastic centroid, ini-neglect mo. Kasi kung minus mo ang steel area, mahirap na yan hanapin ang centroid kasi hindi na uniform ang shape ng concrete natin. Hindi na perfectly rectangle. May butas-butas na eh. Ibig sabihin, kailangan pa natin kukunin yung geometric centroid ng concrete bago natin isama dito. So, mahirap. So, hindi na lang natin isama. So, itong AC natin, gross. Gross ito gross. Kaya ang CC yan. Tas ang centroid naman itong CS1 kasi kanya-kanyang may centroid tayo. X bar 1, X bar 2, X bar 3. Ang X bar nitong CS1 ay dito. Reckoning from this point, from this, sa pinakagilid, ang X1 natin ay 60, di ba? Sa CS1. Tapos sa CS2, ang X bar natin dyan ay dito sa column ng CS1 ba? Itong column na to, no? 350 minus 60 lang, no? Which is equals to 290. Kaya, ang CS1 natin ay 60 mm, tapos dito 290 mm. Ang centroid naman ng concrete natin na gross area ay half lang ng 350, which is 175. Ayan. So, kung by Varignon's theorem, wait lang. Before Varignon's theorem, yung total pala, yung total load, total nitong tatlong itong sagabal na to, CS1 plus CS2. So, by Varignon's theorem, total muna. Plastic centered location yan, from the leftmost. Sinasabi kong leftmost, guys, ay ngayon ko lang ilagay, no? So, dito daw, from the leftmost, kung nilagay mo dito ang Cartesian plane origin. So, ito ang Y, ito yung X-axis, ito yung origin. So, kung i-recon natin dyan, ay, say green na lang. Tapos, dito daw, ito yung ito yung bar X niya. So, ito, yan yung 179 point something, no? 179 point something mm. Yan yung centroid, plastic centroid. Okay, gets? So, nakuha na natin si X bar, which is, i-take note nyo na lang yan. Kasi, kailangan nyo yan mamaya. So, in-store to A ko, na-store to A, no? Next, gagawin ko ngayon, guys, ay determine Pn if, wait lang, compare muna for comparison sake, if E is equals to 0, ibig sabihin nasa center. Ang E natin ay nasa center. So, ito yung plastic centroid, guys. Ito yung maliliit. Ito yung malalaki, no? Ibig sabihin, nandito yung Pn natin. E is equals to 0 yan, ha? Tapos, ang area na nako-compress dito ay yung whole area. Shit, paano yan? Ito yung area na nako-compress. Really?
Oo, colored area yan. Tapos lahat ng arrow ay pataas. Arrow ng dalawang steel bar, tapos yan. Ito yung mga reactions niya. Ito si steel bar 1, steel bar 2, and then concrete. Yan, pataas lahat. Kasi pababa si PN. Pero if E is equals to or greater than 0 mm, ang mangyari dyan guys ay kung nandito si beam nyo, tapos andito si ito maliit, tapos napunta dito si PN, wala siya sa center, kaya ito mayroon siyang E, no? Kung ganyan ang case guys, ang compression area natin ay mag-move. Nandito na si compression area natin. Yan na si compression area natin. And then si tension area, andito naman na si tension area. Tension na yan. Kaya ang mangyayari guys ay ang load dito pababa na kasi not tension, ibang direction. And then ito naman ay pataas pa rin kasi compression. And then si concrete naman ay ito na yung beam design na to. So meron tayong uniform load na supposedly uniform load ng concrete resistance. Kaso since multiply natin ng 0.85 FC, I mean 0.85 yung amount, maging ma-shorten daw siya, pero magiging straight rectangle na daw, which is ito na yung tinatawag na distance A, no? Ito na yung tinatawag na distance A. Tapos ito to the neutral axis, ito neutral axis naman, NA kasi itong gitna ay itong interface ng blue color, I mean yung compression and tension interface ay neutral axis, kung saan walang tension dito at wala din compression. Tas itong uniform load ng concrete resistance ay resultant na siya, pataas din. So bali pataas ang force ni CC, pataas ang force ni CS kasi compression, and pababa kay T kasi tension. No, gets, and I hope you got it. So kung gusto nyo pang imagine yan ng ibang imagination, ibang perspective, kasi iba't iba tayong utak, ito siya para ma-imagine nyo, para may idea lang din kayo, no? Ito yung neutral axis. Ang mangyayari dyan guys, ito yung resistance. Para siya triangular behavior ay kung saan ito ay compression, ito ay tension. Kaya pababa ang tension, pataas ang compression, and nasa gitna niya 0, ito yung neutral axis, no? Meron yung idea. Yes, and I hope you really got it. So, ito siya, kung ang eccentricity ay greater than 0, mayroon ng tension. Pero pag nasa gitna talaga, 0, edi blue lahat. Tas hindi siya beam design, no? Kaya kung ganito guys, unahin muna natin itong E is equals to 0. Ang mangyayari kung nasa pinaka-center ay kasinungalingan lang yan. Actually, wala talagang pinaka-center na nangyayari sa totoong buhay. Sa totoong buhay, Kaya, imbis na ang PU natin, imbis na ganito ang formula natin, guys, meron tayong reduction factor na phi, kailangan pa natin daw i-multiply si PN ng 0.8. Kasi para ma-reduce pa yung capacity natin, kasi hindi na for
pang-counter sa eccentricity. Baka kasi hindi natin alam, hindi talaga sa center siya tumatama sa totoong buhay, medyo tumagilid siya ng konti. Mas may malaki ang probability na mag-fail ang column natin kung nakatagilid ang load na PN. Mas matibay kasi ang resistance pag nasa pinakagitna Kaso kung lumayo siya sa gitna, mas mahina na ang concrete kasi meron tension dyan. Kaya actually ang PN formula dito, kung may multiplier siyang 0.8, ito na siya, PO. Which is ang PO, ito sana yung PN natin. Kaso minultiply mo siya ng 0.8. This is for 0.8 for tight beam. And then 0.85 naman for spiral. For spiral, Spiral. Tapos ang reduction factor natin 0.65 for tight beam. Then 0.75 for spiral. Ang daming iniisip. Ganon talaga. So, ganon lang. Since tied tayo, ito na lang gamitin natin, tied beam. So kung ganun guys, dito pala, kung i-compare natin naman dito sa E is equals greater than 0, PU natin ay simply VBN. There is no multiplier. No multiplier. Kasi sure na tayo na ang location ng PN natin ay nasa value na E, nasa lumayo siya talaga. So, alam natin na let's say sinasadya natin na 150 mm ang eccentricity, hindi na natin kailangan i-multiply ng 0.8 pang reduce, pang counter ng possible eccentricity. No need kasi sure na tayo na 150 mm. Okay? Okay, so dito, balik tayo dito sa pinaka-center. Ito, E is equal to 0 daw. Kunin natin si PN. Kung kunin natin si PN guys, ito siya. Ito si column, summation forces, vertical muna. Vertical. Hindi magiging which is, ang AC natin, hindi na natin kinukuha yung plastic centroid kasi sure na tayo. Ang AC natin guys ay net na ang sinasabi dito. No? Hindi na kasi plastic centroid bali A gross minus area of steel na tayo. No? And ang area ng gross natin ay 350 times 300, di ba? And then, ma-minus ko siya sa area of steel na AS1 plus AS2, which is, ito ay 1847.26 plus 1472.62. So, ang AC natin Newton. Pero kailangan natin i-multiply ng multiplier natin power para ma-reduce pa to counter possible eccentricity. Ang PN na natin karon ay newtons. Tapos, kukunin na natin si PU by multiplying phi PN 0.65 for tight beam. Yung rho ay yung phi natin. Multiply natin sa is PU. Okay? Let us check kung tama yung sagot ko. Tama, di ba guys? 1974.82. Yay! Alright, okay. So, na-confirm ko na iba ang value ng capacity ng PU natin pag alam natin na nasa center ang load na PN. Tumatama. Pero pag sigurado tayo na may eccentricity siya or malayo siya sa plastic centroid, iba naman mangyari, magiging beam design na tayo beam design na yan. Kung ganun guys, ang mangyayari dito, beam design. Kasi may tension siya, tapos may compression.
At ang nagsiseparate sa red and blue ay yung walang compression and walang tension, which is tinatawag na neutral axis. Anong first na gagawin natin dito? Kung hinahanap natin ang PN, kailangan muna nating mag-summation forces vertical. Tingnan natin muna, diba? So, tulad nung ginawa natin sa E is equals to 0, ito siya, nag-summation forces vertical tayo. Gayahin na lang natin din yun. So, bali, summation forces vertical din. So, bali kung both compression and tension nil ang mangyayari guys, nag-assume tayo na ang Fs ng tension side ay greater than Fy. Pwede siyang 500, 600, 700, basta greater than Fy na 415. Tapos yung isa nag-assume tayo ng pang compression natin ay greater than Fy din. Kaya kung nag-assume tayo na greater than Fy sila, edi gawin na lang natin na Fs equals to Fy and F prime is, or Fs prime pala, is equals to Fy. Yan ang assumption natin. Tapos mamaya, kung napatunayan natin na mali, edi kung nangyari na ang Fs natin ay less than Fy, or ang Fs prime natin ay less than Fy, ang mangyayari, formula na lang ang ilagay natin, hindi na Fy. Magiging Fs equals to 600 D minus C. Tapos likewise, pati rin sa compression. Gets? Paulit-ulit ko lang para hindi nyo makalimutan. Oops. So dito ko na lang ilagay para tipid na. Mangyari dyan ay CC Okay guys, ito na ang equation natin. Kaso, dalawa ang unknowns. 2 unknowns, no? Kung 2 unknowns, hindi natin masosolve yan. Kailangan pa natin ng isang equation, which is, ito lang kasi, summation forces vertical. Ngayon, beam design, summation moment din. Okay, kailangan natin mag-summation moment para mayroon ulit tayong another equation para ma-solve natin ang Pn at C. Okay? So, mag-summation moment na tayo. Okay, so, dito na lang ang summation moment. Summation moment at anong location tayo mag-summation moment? Ito, let's say, ito nilagay ko na at B. Meron tayong B dito kasi ito yung B. Okay guys, so ito siya. Nilagyan ko to ng point B sa column ng steel na to. Dito tayo mag-summation moment. Ito yung point kung saan magro-rotate lahat ng forces. Kaya mangyari, ma-eliminate si force na T. Mawawala yan. Mawawala si T. Ang maiiwan, si CS lang at saka CC. Okay? Kung ganon, summation moment at B is count clockwise positive equals 0. Kung ganon, since pataas si CC, negative, no? PN muna, PN. Si PN kasi ito si PN, magro-rotate siya sa point ng B natin
clockwise siya. Tapos si CS counterclockwise. Si CC counterclockwise din. Bali, mangyari dyan, PN na lang to. PN times E plus ano yung distance na ano? Five, 4 mm. So ito na ang C natin. And then ang FS natin kaya guys, dito sa conclusion natin, ang baguhin lang natin dito pag mag-recompute tayo ay si FS. Instead na 415 ang FS natin ngayon, FS, since FS is less than Fy, i-recompute natin, ganyan. So, formula na ang iaano natin. Tapos, since Fs ay, F'S ay greater than Fy, do not change, no, recompute. Fs equals to Fy pa rin. Diba? Kasi correct assumption. Kaya Fy pa rin ang ilagay natin dyan na 415. Okay? Alright, so i-recompute daw natin. So balik tayo sa summation forces vertical ulit. Recompute. Okay, substitute. Okay, we have our equation. Pero since meron tayong unknown C and Pn, 2 unknowns. Diba? 2 unknowns. So 2 unknowns. So kailangan pa natin mag-summation moment para another equation. Summation moment. So, yun. Pn na lang, yung si Pn, i-substitute na lang natin yung to. CC is equals to 199, tapos Fs. Tama, okay na to. Kasi tama, okay din to. Natama siya kasi nung dati guys, nakita natin na less than Fy yung Fs. Tapos si F'S greater than Fy. Ngayon, less than Fy pa rin, tapos greater than Fy yung isa. Inulit natin, nagtugma nung nag-recompute tayo. Kaya tama na to. Ito na yung correct value. This is now our correct value. Makukuha na natin si Pn. Makuha na natin si CD, makuha na natin si Pn. Gamitin na lang natin yung equation nito. Kunin natin to, tapos ilagay natin doon, no? Bali, ang Pn natin ay so bali sa PU na PN and ang fee natin ay 0.65 sa tide beam. Okay guys, so tignan natin sa calculator natin kung tama ang sagot. Since parehas tayo ng given na 150, meron tayong tatlo na 28 sa compression, tatlo na 25 sa tension.
415 tapos 28 yung iba. Ang sagot daw ay pala, wait lang. Tama. Tingnan mo na. 1023.92 yung PU natin. Ang PU natin, 1023.919. So, correct. Ang masasabi ko ngayon ay alright. Tapos